Hey guys, good morning. Welcome back sa ABR Backyard. And for today's video, gusto ko talaga sanang mag-vlog pero alam nyo naman yung klima ngayon sa Pilipinas, sobrang daming bagyong sunod-sunod na pumapasok. Kaya patuloy pa rin yung pag-ulan at pag-ambon. And medyo nagkaroon kasi tayo ng hindi magandang pakiramdam kaya ayun, pinili ko na lang na mag-vlog dito sa loob ng terrace para hindi tayo maulanan. Tapos gagawin ko na lang siguro is sasagot ako ng mga tanong sa comment section na hindi ko masyadong nasagot ng mas malinaw. Kaya pasensya na sa itsura natin at kakagising lang talaga. So, diretso vlog na tayo nung naisipan ko. Kaya sa mga nagtanong sa comment section, sana mapanood nyo tong sasagot ko. Pumili lang tayo ng ilang mga sasagutin. Unang question is galing kay Ding Dong Neri 3050. Ang tanong ni Sir ay, Sir, same lang po ba ng quality ang BBS na decapsulated at ang BBS na hatch? So, tinatanong ni Sir kung same lang daw ba ng quality yung BBS na decap or yung hinahalo na lang sa tubig tas ready to eat na, tsaka yung BBS na hinahatch pa. For me, in my personal opinion kasi, mas okay yung hinahatch kasi live food yun. So, mas healthy yun. Buhay na buhay mong ipapakain sa mga ano natin. Kasi kahit pa paano, yung decapsulated naman, parang process na siya para sa akin. So, sa tingin ko, mas maganda yung quality kung magpapakain tayo ng mga hinahatch na BBS. Madali lang naman mag-hatch. Sobrang basic lang mag-hatch. Sa loob ng 24 hours, meron ka ng pwedeng ipakain. So, gawa ka na lang siguro ng mga dalawang hatchery para hindi ka naubusan ng BBS na hinahatch. So, moving on tayo sa susunod na question. Tinatanong ni Sir Gilbert Mendoza, ayan, saan nakakakuha ng ganyang plants, idol? So, yung mga tinatanong niya, meron kasi tayong content dati about hornwort, guppy grass, water lettuce, tsaka duckweed yata. So, yun. Natanong niya saan nakakakuha ng plants. Itong mga plants na to, sir, existing siya doon sa wild. So, nakakakuha dito sa mga ilog, sa mga irrigations, pero hindi dito sa lugar namin. So ako nakakakuha ko ng ganitong klaseng halaman dito sa lugar namin. Sa kapwa ko rin breeders. So pag may bili ako ng mga isda, minsan may pa-previous na silang duckweed, may pa-previous na hornwort or guppy grass. Or minsan naman bumibili ko kahit sa mga pet shops malapit sa amin meron nito. Next question tayo. Tanong naman ni Idol Michael Adrian Gareza. Magkano daw ang bentahan ng blue polar parrotfish? So ang blue polar, pulol. So, yung blue polar na parrotfish, sa akin dati, yung dati kung mapapansin nyo or sa mga dati kong subscriber, marami talaga tayo niyan, sobrang niyang dali i-breed. Ang pricing nito, pag breeder dito sa amin, dito lang po sa amin, around 35 to 45 pesos each ang breeder. May mga pet shops naman na nagbebenta ng mga 30 pesos lang. Pero kapag sa breeder ka bumili, kasi since na-encountered na nila sigurado yung sobrang bilis dumami ng blue polar, halos presyong kaibigan or presyong pamigay na lang yan. Danas ko kasi naging ganun din ako. Gawa ng gustong-gusto ko na talagang i-out yung mga blue polar dahil sobrang bilis nila dumami. Tanong ni Sir Ronan _place 113. Sir, kailangan po ba magmukhang balon yung fry ko? 1 month na kasi mahabang tingnan. So kung balon molly yung target mong palakihin dun sa fry ng ano mo at balon molly din yung parent nila, syempre dapat within 1 month kasi may size na yung mga balon molly na yun eh. Nagkakaling na tayo within 1 month. Or earlier, kung visible na talaga yung mga quality, yung mga material, tsaka dun sa kal. So, kung medyo mahaba sa palagay ko, baka baka considered na sila as kal. Pero minsan kasi, may ilan na mahaba lang tingnan kasi payatin, pero kapag medyo umidad pa, mas bumibilog sila. Pero in my experience kasi, ang mga 1-month-old na medyo mahaba na katawan, lumalaki sila na medyo mahaba na nga yung peduncle nila or yung bandang buntot, na nagmumukha na silang hindi balon molly. Kay Sir Ichi 508, ang bentahan ko daw ng Kraylings magkano? So, ito sasagutin ko na yung bentahan ko ng Krayling. So, personal preference ko lang naman to. Tapos, medyo marami din kasi tayong Kraylings at wala akong masyadong space dito. Ang bentahan ko ng Kraylings, pag 1 inch na siya from head to tail, is 30 pesos. Pero kapag bulk orders like 20 pieces pataas, binababa ko to ng mas mababang halaga talaga. Tapos, may freebies pa. May kasama siyang platy, may kasama siyang hornwort or guppy grass, tsaka feeds. So, yun yung pa-previous ko sa mga bibili sa akin. Pero, ganun pa man, kahit binabago yung presyo, hindi talaga ganun kabilis mag-out ng Kraylings. Gawa na, hindi naman ako nakakapag-ship sa malayo. Mas marami kasi nagtatanong kung sa malayong area,
Tapos yung mga taga dito, marami na rin nagbi-breed dito kaya hindi na ako nagiging option. So naiipon yung mga graylings ko talaga dito kaya pinalalaki ko na lang, and then kung may bibili, nabebenta ko ng mas murang halaga. Tanong ni Ma'am Gracie Marasigan, 1683. Ilang temperature po ng heater para sa mga fry? So yung tinatanong ni Ma'am Grace is yung temperature ng fry ng mga angelfish fry. So dati nag-breed tayo ng angelfish, ngayon wala na rin dito sa backyard para sa mga bagong viewers natin. Marami po tayong i-breed ng angelfish dati. So ang temperature ng fry ko ay katulad lang din nung sa parent. Naglalaro to sa 30 to 32. Pero 30 lang, okay na yon. Okay na, basta stable na 30, wag bigla-biglang lalamig, magbabago ang temperature. So kung gagamit ka ng heater, set mo sa 30, pwede na yon sa mga fry natin. Tapos water change ka lang kahit daily, basta 10% lang or every 15 days kasi medyo maselan sa tubig, sa kondisyon ng tubig, tsaka sa quality ng tubig yung mga angelfish fry. So danas ko na yan, mabilis silang matunaw lalo kapag malamig ang panahon or naging madumi na overfeed mo yung tank mo. Unti-unti silang kumukonti. So next tayo. So may nagtanong si The Mechanic Kid. Mechanic Kid, ayun. Nagtanong si The Mechanic Kid 1030. Hindi ba pamamahayan ng lamok? So, ang tinanong ni Idol is yung sa green water natin. Nag-culture kasi tayo ng green water dito dati. Gawa ng ipinapakain natin to sa mga magnadapnia natin na kinukulture din. So, ang sa tinatanong niya kung di daw ba ito pamamahayan ng lamok. So, in my case kasi, sa experience ko, pinamamahayan talaga siya ng lamok. Kaya kung mapapansin mo sa video, sabi ko nga araw-araw nyo nga haluin. Tapos, at the same time, pinifilter ko din siya. Meron tayong BBS net dito kasi nasalin ko siya sa ibang timba. Kasi babalik ko siya sa dati niyang timba. So, yung purpose nun is bukod sa mahalo na yung green water natin, ma-net out pa natin yung mga eggs ng mosquito or yung mismong larva o yung kitikiti na tinatawag. So, yun, para iwas lamok na lang din. Dapat araw-arawin natin silang trabahuin. Kung mag-culture tayo ng green water. May nagtatanong dito about sa saltwater tank setup natin. So, what if nag-brown out? Gaano katagal po sila nabubuhay kung walang umaandar na oxygen? So, ang sagot ko lang dito, at alam din ng ilang fish keeper to, tumatagal naman ang isda ng walang oxygen kahit ilang araw. Basta hindi sila overcrowded, quality yung tubig mong iiwan, tapos bago sana mawalan ng oxygen bago sana mawalan ng kuryente, sana prepared ka, sana nakapag-water change ka na tapos nag-fasting ka na kasi kapag busog sila, mas nahihirapan silang huminga. Tapos kapag madumi tubig, mas prone sila sa ammonia spike or pagkamatay nila gawa ng pagpangit nga ng tubig, pagtaas ng ammonia sa tubig. So mas mainam na prepared tayo bago mawalan ng kuryente. Tapos wag natin i-overfeed tsaka i-overcrowd ang mga alaga nating isda. Ayan, tanong ni Ma'am Reynalyn Valentino. Okay lang ba sa molly na lagi silang nasa taas, Idol, pero wala sila oxygen? So, yung dahilan ng pagtaas ng molly is possible na nagagasp sila ng hangin, gawa nga ng sabi mo wala silang oxygen or aerator na baka kinukulang sila sa oxygen kaya nasa ibabaw sila lagi, nagagasp sila or kumukuha sila ng hangin para makahinga ng maayos. Pwede rin yan, baka overcrowded na yung tank mo kasi ang molly naman usually sanay naman sila ng walang aerator or water pump sa nila as long as quality yung tubig natin at maglagay ka na lang siguro ng aquatic plant tapos wag mong i-overcrowd yung setup mo tapos regular water change. Baka walang oxygen, walang dissolved oxygen na nag-exist sa tubig mo kaya sila nasa taas tapos nagagasp ng hangin. Sabi ni Sir Alexis Katian 5864, Sir, pwede bang diretso na emerge plant to submerge or kailangan pang i-dry propagation para hindi mag-melt yung tanim? Sa experience ko kasi, from dry, so from emerge form, isasubmerge ko siya rekta na talaga, pero sa mababaw na tubig lang muna. Yung iba naman ginagawa yung sinasabi mong dry propagation, pero sa akin kasi talaga mabilisan na tas low-tech lang na may mga plants natin, so nakaka-survive naman sila. Basta mababa lang muna yung tubig, tas unti-unti mo na lang i-adjust kapag nakakita ka na ng new leaf growth na nag-adjust na into submerged form. Tsaka mo na lang dagdagan yung tubig. Tapos ito, last question. From Pat Divine 6854. Di mo ba nilalagyan ng aerator, boss? At ilan oras mo nilalagay sila dyan? So, ang tinatanong niya yung pag-aalaga natin ng flower horn fry dati.
Madami kasi tayong nilagay ang flower horn, tas nilagay ko sa container ng Wilkins. Yung pinag-iwahiwalay ko sila sa isang container. Wala naman ako nilalagay na aerator doon. Gawa ng kaya naman mag-survive ng flower horn ng panandaliang panahon lang din naman. Hindi ilang oras lang pero umabot din sila siguro ng buwan doon sa container kasi wala naman tayong individual tanks dito na para sa 30 pieces flower horn natin dati. And ginagawa din talaga ng mga breeder yon para makapagpag-green water yung walang aerator tapos nasa stagnant na tubig lang siya sa galon tapos nasisigatan ng morning sun. So yun, kasi nakakapag-enhance daw ng kulay ng mga flower horns natin yon. Parang part siya ng grooming process ng mga flower horn. So yun. So yun lang, sana guys nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo sa akin. And sa susunod na vlog, tatry pa nating sumagot sa iba pang mga katanungan. And pasensya na po, sobrang late talaga nating nakapagsagot dito sa mga questions gawa ng busy, tapos yun nga, hindi nakakapag-vlog ng madalas. So yun lang, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para updated ka sa mga susunod nating episode. See you on my next vlog. Happy fish keeping!